Magandang araw sa inyo mga bata. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alam kong handang-handa na ulit kayong makinig ng kwento mula sa Biblia. Pero teka, ano ito? Ang lakas naman ng kulog. Nakakatakot. Bakit biglang dumilim? Ang lakas naman ng tahol ng mga aso. Ilan lamang yan sa mga kinatatakutan natin. Hindi ba mga bata? Ngayon, makikinig tayo ng isang nakakapanabik na kwento mula sa Biblia tungkol sa isang batang lalaki na nagpakita ng kamanghamanghang katapangan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Ito ay walang iba kundi si David. Tayo na at makinig sa kwentong Ang matapang na si David. Unang Samuel, Kapitulo 17, versikulo 26 hanggang 40. Isang araw, bumisita si David sa kanyang mga nakatatandang kapatid na mga sundalo sa hukbo ng Israel. Ang hukbo ng Israel ay humaharap sa isang higanting mandirigma ng Pilisteo na nagngangalang Goliath na napakalaki at nakakatakot. Sumisigaw si Goliath ng masasamang bagay sa hukbo ng Israel araw-araw at lahat ay takot na labanan siya. Nang marinig ni David si Goliath na sumisigaw at nilalait ang bayan ng Diyos, nagulat si David. Tinanong niya ang mga sundalong nakatayo sa malapit. Ano ang mangyayari sa taong lalaban sa higanting ito? Sino ang Pilisteyong ito na nangahas na insultuhin ang hukbo ng Diyos na buhay? Hindi makapaniwala si David na walang sino man ang matapang na tumayo laban kay Goliath. Naramdaman niya sa kanyang puso na may kailangang gawin. Nang marinig ng pinakamatandang kapatid ni David, si Eliab, na nagsasalita si David, nagalit siya. Bakit ka pa bumaba rito? Sino ang iniwanan mo ng iyong ilang tupa sa ilang? Alam kong narito ka lang para manood ng labanan. Ngunit, sinabi lang ni David, ano ang nagawa ko ngayon? Nagtatanong lamang ako. Patuloy siyang nakikipag-usap sa mga tao tungkol sa pakikipaglaban kay Goliath. At di nagtagal, nakarating ang balita kay Haring Saul. Ipinatawag ni Haring Saul si David. Nang tumayo si David sa harap ng hari, tiningnan ni Haring Saul ang maliit na batang ito at sinabi, hindi mo kayang labanan ang Pilisteyong ito. Bata ka lang. At siya'y isang mandirigma mula pa noong pagkabata. Ngunit, matapang na sinabi ni David kay Haring Saul, ako po ay nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po akong napatay na leon at oso. Mapapatay ko rin po ang Pilisteyong iyon, pagkat ang hinahamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Sa wakas, sumang-ayon si Haring Saul na nagsasabi, humayo ka at sumaiyo nawa ang Panginoon. Pagkatapos, sinubukan ni Haring Saul na isuot ang kanyang mabigat na helmet na tanso at baluti kay David. Ngunit ito ay napakalaki at napakabigat. Sinubukan ni David na lumakad dito, ngunit hindi niya kaya. Kaya, tinanggal ni David ang lahat ng ito. Hindi niya kailangan ng magarbong baluti o isang malaking espada. Sa halip, kinuha ni David ang kanyang tungkod ng pastol, ang kanyang mapagkakatiwalaang tirador, at maingat na pumili ng 5 makinis na bato mula sa kalapit na batis, at matapang na lumakad patungo sa higanting si Goliath. Matapang si David hindi dahil siya ay malaki o malakas, kundi dahil nagtiwala siya sa Diyos. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, tinutulungan niya tayo maging matapang, kahit na mga bagay ay nakakatakot o tila napakalaki para sa atin. Mula sa ating kwento, ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, ang katapangan ay nagsisimula sa pagtitiwala sa Diyos.
Hindi naging matapang si David dahil malaki siya o malakas, kundi dahil buo ang kanyang pagtitiwala na tutulungan siya ng Diyos sa kanyang gagawin. Ipinapakita nito na kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, binibigyan niya tayo ng lakas at tapang na harapin ang anumang hamon, gaano man ito kalaki. Pangalawa, kahit ikaw ay bata pa, ay may magagawa ka para sa bayan ng Diyos. Gaya ni David na kahit siya ay bata pa at tila mahina sa paningin ng iba, hindi siya nagpapigil na gawin ang mabuti. Kaya ikaw, kahit bata ka pa, ang mga kakayahan at talento na bigay sa iyo ng Diyos ay pwede mong gamitin para ipaglingkod sa Kanya. Ngayon naman ay gawin natin ang activity para sa araw na ito. Maaari nyo bang ihanda ang mga kagamitan na ito? Una, makakulay na papel, gunting, marker o crayon, sticker, glitters, glue, tape, yarn, string, o safety pins. Ayan, handa na ba kayo? Una, kupitin ang badge. Pangalawa, isulat ang affirmation statement. Brave like David, katulad ng nakikita ninyo sa screen. Lagyan ng palamuti ang badge. Maaring kulayan ninyo ito o lagyan ng design sa harapan. Halimbawa, puso, shield, o slingshot at bato na ginamit ni David. Pagkatapos, isulat ang pinagmulan ng katapangan. Halimbawa, I can be brave because God is with me. Pagkatapos niyan, ay maaari nyo nang isuot ang ginawa nyong badge. Narito naman ang ating memory verse na mababasa sa Isaiah chapter 41 verse 10. Don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God. Maraming salamat sa panonood mga bata. Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Hanggang sa muli, paalam, Miss Pa!